Nang marinig ni Manong Kamat ang kanyang sinabi, minabuti na lamang nitong wag nang umimik. Matapos ang kanilang pag-uusap, narating na nga nila ang sumunod na baryo na pinaghihinalaan nilang pinagpupugaran ng mga pispis. Alam ng kanilang grupo na mapanganib ang lugar na yon, pero kinakailangan nilang malaman ang totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya namang natigilan ang kanilang pangkat nang masipat nila ang isang antigong bahay na nasa gilid ng daan. Sa unang tingin, wala naman doong kakaiba. Pero pagsimoy ng hangin, doon nila naramdaman ang bigat ng paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan namang nakakarinig sila tadag ng animoy angil sa loob ng bahay na yon. Wala silang nakikita sa mga bintana nito pero nasisiguro nila na meron doong nangyayaring kakaiba. Maya-maya pa, agad naman nila yung nilapitan habang maiging pinakikaramdaman ng buong lugar. Pagpasok nila sa bakuran nito, bahagya namang natigilan ang kanilang grupo nang makasilay sila ng matandang lalaking nakatayo sa balkonahe. Nanlilisik ang mga mata nito at animoy hindi yun nasisiyahan sa kanilang pagdating. Sa pagtalikod ng nilalang na yun sa kanilang harapan, agad naman nilang nasilayan ang grupo ng mga pispis na dahan-dahang lumalabas sa bahay na yon. Pagsilay doon nila Manong Kamat, kitang-kita nilang nakapagpalit anyo na ang mga ito habang merong daladalang mga tabak. Kahit anong pakikipag-usap nila sa mga pispis, ay pawang hindi sila nito pinakikinggan, hudyat na wala yung balak na makipag-usap ukol sa kapayapaan. Pagramdam naman niyang ilalabas na ng kanyang mga tauhan ang mga armas nito, agad naman niya yung pinigilan habang nagwiwika ng, "Huwag tayong magpadalos-dalos. Bago tayo gumawa ng hakbang, mainam na maunawaan muna natin ang mga nangyayari. Hanggat maaari, iwasan yung pumaslang ng kahit sino sa kanila." Nang marinig ni Manong Kamat ang kanyang sinabi, walang pag-aalangang inutusan naman ito ang kanilang mga tauhan na manatili sa kanilang kinatatayuan. Upang maipakita sa mga pispis na malinis ang kanilang pakay sa lugar, ibinaba nila ang kanilang mga armas sa paniniwalang yon ang magiging daan ng maayos na usapan. Nang masipat naman ng mga nilalang ang kanilang ginawa, dahan-dahan naman itong umatras na parabang hinihintay din nilang gawin yon ng pangkat ni Tadag. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat nila ang matandang lalaking muling bumalik sa balkonahe ng bahay nito. Ano ang ibig sabihin nito? Akala ko ba pumunta kayo rito para burahin ang lahi namin sa mundo? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Gawin niyo na kung anong gusto ninyo. Sigaw ng matanda sa kanila. Matapos nitong makapagsalita, inutusan nito ang kanyang mga kasama na sumugod, subalit hindi naman yun tumugon sa kanyang naging utos. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong naging malinaw sa pangkat nila Tadag na umiiwas talaga sa gulo ang mga nilalang. Malakas din ang kanilang kutob, hindi nito kagustuhan ang mga nangyayari sa kanyang lupain. Habang patuloy naman nilang pinakikaramdaman ng mga pispis, rinig na rinig naman niya ang pagtatanong ng kanyang mga kasama ukol sa mga nangyayari. Ang iba kasing walang ideya, hindi maiwasang magtaka, lalo pat lahat ng masasamang nilalang itinuturing nilang kalaban. Wala kaming hangad na gatungan pa ang siga ng hindi pagkakaunawaan. Alam ko, biktima lang din kayo, kaya nagawa yun ng mga kasama ninyo. Wala kaming karapatan na kayo ay lipulin. Kapag nawala ang lahi nyo, magbibigay lamang ito ng lakas sa inyong mga karibal. Naunawaan ko ang mga nangyayari, pero hindi ibig sabihin nagtitiwala na ako sa inyo. Sagot naman ni Tadag sa matanda. Nang marinig naman ng mga pispis ang kanyang sinabi,
doon pa lamang nito ibinaba ang kanilang mga armas. Halos inabot din sila ng kalahating oras sa pag-uusap hanggang sa dumating ang puntong nagkasundo sila na ayusin na ang sigalot sa mapayapang pamamaraan. Nang akmang sasang-ayon na sa kanila ang pinuno ng mga pispis, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas at kasabay nito ang pagsilay nila sa malaking tipak ng kahoy na tumagos sa dibdib nito. Pagbagsak ng walang buhay nitong katawan sa sahig, doon nila nasilayan ang mga alipores ng kuba na nasa kaanyuan ng mga aswang. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang sumiklab ang kaguluhan sa lugar. Ang mga pispis na nakasaksi sa pangyayari ay pinilit na ipaghigante ang kanilang pinuno, subalit hindi naging sapat ang lakas nito. Kagaya ng matanda, isa-isa lang naman yung bumagsak hanggang sa tuluyan ng malipol ang kanilang angkan. Nang ang pangkat na lamang nila tadag ang natira, doon na nagpakita sa kanila ang hindi mabilang na mandirigma ng kuba. Bagaman napapalibutan na sila ng mga nilalang na yon, nananatili lang naman silang kalmado alinsunod sa nais ng kanilang pinuno. Ni katiting na takot ay wala silang ipinakita, kung kaya't ramdam ng mga nilalang ang panganib na dinadala nila. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang inutusan ni Tadag ang kanyang mga tauhan na ilapat sa kanilang mga sandata ang basbas ng mga diwatang gumagabay sa kanilang pagkatao. Hindi na ito nag-alangan pang ipakita sa mga nilalang na yon ang bunga ng kanilang pagsasanay sa paniniwalang yon ang magbibigay daan para katakutan sila ng kuba. Sa pagpasok ng mga diwata sa kanilang mga armas, agad namang naramdaman ng mga tauhan ni Tadag ang paggaan ng mga dala nilang kalasag at tabak. Nang mapansin naman nilang tatlo na handa na ang mga ito, doon na sila nagpasya na pasapiin sa kanilang mga katawan ang diwatang gumagabay sa kanila. Sa pag-ibabaw ng kaptan sa kanyang wisyo, hindi naman maipagkakaila ni Tadag ang labis na pagkagulat nang masipat niya si Tandang Ibok na pangisi-ngisi lamang habang pinagmamasdan ang kanilang mga kalaban. Sa estado nito, ramdam niya ang kawalan nito ng gana na makipaglaban. Maya-maya pa, pagbaling niya ng kanyang paningin sa mga kalaban nila, agad naman nila yung nasipat na mabilisang sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Bago pa man yun makalapit, buong tapang naman itong sinalubong ng kanyang mga tauhan na siya namang labis niyang ikinagulat. Karamihan kasi sa nasangkutan nilang digmaan na natili lamang ang mga ito sa pwesto at naghihintay ng pagkakataon para sa mga kasama nilang nakatago sa likod ng mga kalasag. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ramdam ni Tadag ang kapanatagan sa kanyang sarili dahil sa mga tauhan niyang animoy na aaliw sa nangyayaring digmaan. Halos inabot lamang ng ilang minuto ang kanilang pakikipaglaban hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng napaatras ang mga tauhan ng kuba. Hindi na yun nagpumilit pang makipaglaban sa kanila, gawa ng kitang-kita naman kung sino ang nadedehado sa labanan. Nang masipat naman niya ang pinuno ng mga itong umaatras na, sinigawan naman niya yon upang makapagpadala ng mensahe sa kuba. Sabihin mo sa pinuno nyo, nalalapit na ang kanyang pagbagsak. Masyado nang lumiliit ang lugar na kanyang ginagalawan. Wika ni Tadag sa nilalang. Matapos niyang makapagsalita, agad namang naglaho ang mga ito sa kadiliman. Ang tanging naiwan na lamang sa lugar ay ang mga bangkay ng mga pispis at ang bakas ng digmaan. Habang isinaayos nila ang bangkay ng mga ito, nagkasundo ang kanilang grupo na isunod sa pagkamatay ng angkangyo ng mga balbal. Wala na silang rason para buhayin pa ang mga ito, lalo pat hindi na din yun kayang pigilan ng mga natitirang pispis. Kung sakali mang ipagkikibit balikat lang nila ang mga pangyayari, maaaring lipulin din ng mga ito ng patago ang mga nilalang na nakaligtas noong gabing yon.
Bagaman maraming nagdadalawang isip sa kanyang plano, napilitan naman yung sumunod. Hindi naglaon na liwanagan din ng mga tauhan niya ukol sa rason kung bakit nila kinakailangang gawin ang bagay na yon. Alam naman ni Tadag na masisira nito ang balanse ng mga nilalang at tao, subalit para sa kapayapaan, kinakailangan nilang gawin ito. Hindi rin niya maipagkakaila, naging malaki ang tulong ng mga balbal sa grupo nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya inilahad ang iilan sa kanyang mga dahilan kung bakit nagpasya siyang lipulin ang mga balbal. Ayon sa kanya, na bagaman maayos ang pakikitungo nito sa kanilang grupo, nasisiguro niyang meron din itong binabalak para magtraidor sa kanilang pangkat. Inilahad niya din sa mga tauhan niya ang mga pangyayaring halos hindi niya malimot-limot na ginawa ng lahing yun sa kanila. Dagdag pa ni Tadag na noong inilibing ang dalawa nilang namayapang kaibigan, nasipat niya ang iilan sa mga balbal na yon na pinagbabalakan ang bangkay ng mga ito. Hindi naman yun nagtagumpay sa kanilang mga plano dahil bago nila iniwan ang pinaglibingan nito, lahat ng uri ng sumpa at pamako ay kanyang iniihip sa bawat parte ng mga nicho. Pagtatapat pa niya, kaya niya nakita ang tungkol sa pangyayaring yon dahil sa mga kaibigan niyang laman lupa na ipinabantay niya roon ng 1 linggo. Kung nakaya nilang pag-interesa ng mga yumao nating kaibigan, magagawa din nila yan sa atin sa oras na tayo ay mamaalam. Ang sa akin lang, iligpit ang mga dapat iligpit. Patayin ang mga traidor na nakikipagkaibigan sa atin. Huwag niyo silang bibigyan ng awa sapagkat gagamitin lang nila yan laban sa atin. Dahil sa sinabi ni Tadag, kung kaya't naging isa ang desisyon ng kanilang grupo. Matapos nilang mailibing ang bangkay ng mga pispis, agad naman nilang hinalughog ang bahay. Pagpasok nila sa loob, doon tumambad sa kanila ang mga anak nito na nagtatago. Kasama din ito ang kanilang mga ina na animoy ilang oras nang umiiyak. Matapos nilang masilayan ang kaganapang yon, inilahad nila sa mga bata na wala yung dapat katakutan. Humingi din sila doon ng tawad upang matuldukan ang lahat ng hindi nila pagkakaunawaan. Naniniwala rin si Tadag na sa simpleng paghingi ng tawad, maaalis nito ang puot na nararamdaman ng mga papauspong pa lamang. Sa paglalim pa ng gabi, minabuti na nilang tumungo sa baryo para lipulin ang mga balbal. Kampante naman silang hindi sila matutunugan ng mga ito, lalo pat wala din yung ideya sa kanilang mga gagawin. Ayon kay Tadag, kapag nakita na nila ang pinuno ng mga balbal, yon ang unang-una nilang kikitila ng buhay. Kinakailangan din nilang mapalibutan ang lupain ng mga ito upang masigurong wala ni isang makakatakas sa kanilang angkan. Napagkasunduan din nilang wala doong ititira kahit mga bata pa. Matapos naman nilang mapagkasunduan ng tungkol sa plano, dali-dali naman nilang tinahak ang daan pabalik sa baryo. Sa pagdating nila sa nyugan, bumungad sa kanila ang iilang mga balbal na nakasabit sa mga puno. Nang masipat naman sila ng mga ito, agad naman yung lumapit sa kanila habang nagwiwika ang isa dito ng, "Magandang gabi, Manong Tadag. Ano ho ang pakay niyo sa amin at napabisita kayo ng 10 oras? Wala ho dito ang aming pinuno. Merong pinuntahang importanteng lakad." "Ganun ba? Sayang naman. May pakay pa naman sana ako sa kanya." Sagot naman dito ni Tadag. Nang marinig naman ito ng balbal, agad naman sila nitong sinamahan patungo sa kanilang pugad. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad sa kanila ng balbal na yon ang tungkol sa kapatid nito na siyang kasalukuyang namumuno sa kanilang lahi. Dagdag pa nito na ilang araw na ding hindi umuuwi ang kanilang pinuno, kung kaya't kinakailangan na nilang magtalaga ng pansamantalang mamumuno sa kanila.
Pagtatapat pa nito, masyado na silang nahihirapang hanapin ang bakas ng kanilang pinuno sa kadahilanang naglaho na lamang yon na parang bula. Matapos naman itong makapag-uwi ka, nanatiling tahimik lang naman itong si Tadag habang nag-iisip. Medyo nag-aalangan na din siya noong isagawa ang kanilang plano, lalo pat wala naman doon ang kanilang pakay. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pugad ng mga balbal, doon bumungad sa kanila ang umaaktong pinuno ng mga nilalang. Pagramdam ni Tadag sa presensya nito, bigla namang napakunot ang kanyang noo, gawa ng amoy na amoy niya sa katawan ng nilalang na yon, ang baho ng kuba. Maya-maya pa, paglapit nito sa kanila, agad naman yung lumuhod sa kanyang harapan habang nagtatanong sa kung anong pakay nila sa pugad nito. Dagdag pa ng pinuno ng mga balbal, marami sila doong ginagawa kung kaya't wala silang panahon na bumisita sa lupain ni Tadag. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot ang kanyang tabak at mabilisan yung pinugutan ng ulo. Sa sobrang bilis ng pangyayari, halos hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang nilalang na yon para umilag o gumawa ng pag-atake. Sa pagbagsak ng walang buhay nitong katawan sa lupa, lahat ng nilalang na abala sa kanilang mga ginagawa ay natigilan dahil sa mga nangyayari. Habang unti-unting tumataas ang tensyon sa paligid, agad namang nagsipaghanda ang mga tauhan ni Tadag sa nalalapit na labanan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya ang kakilala niyang balbal na makipag-usap sa kanyang pangkat ng mapayapa. Inaasahan kasi nito, merong nakahandang kasagutan si Tadag ukol sa mga nangyari. Bakit ho, Manong Tadag? May kasalanan ba sa inyo ang kasama naming yan? Hindi kami makikialam. Basta may paliwanag mo lamang ng maayos ang iyong ginawa. Wika ng isang balbal na naroon sa kanyang harapan. Pagkarinig naman ni Tadag sa sinabi nito, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal sa kanyang bewang at mabilisan niyong ibinato sa nilalang. Sa sobrang bilis ng pangyayari, halos wala na yung nagawa kundi saluhin ang ginawa niyang pag-atake. Pagbagsak ng katawan nito sa lupa, doon na dahan-dahang nagsiangil ang mga balbal na naging saksi sa mga nangyari. Bagaman alam nila ang kalibre ng pangkat ni Tadag, pinili nilang makipaglaban alang-alang sa mga kasama nilang nawala ng buhay. Maya-maya pa, bago pa man sila makasugod sa grupo nito, narinig naman nila si Tadag na nagwika ng, "Magmula sa gabing ito, pinuputol ko na ang anumang ugnayan namin sa inyong angkan. Kagaya ng mga ordinaryong aswang, ituturing na namin kayong mga kalaban. Humanda kayo sapagkat walang makakaligtas sa inyo ngayon dito." Nang marinig naman ng mga balbal ang kanyang sinabi, napilitan na yung umatake. Pagsilay nila Tadag sa pagsugod ng mga ito, agad namang tumakbo ang mga tauhan niya patungo sa kanya upang bigyan siya ng depensa. Pagtarak ng mga kalasag nito sa lupa, rinig na rinig naman nila ang pagwawala ng mga balbal sa paligid. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nila binigyan pa ng pagkakataon ang mga nilalang na makagawa ng paraan. Alam nilang hindi yun handa sa kanilang pagsalakay, kung kaya't inaasahan na nilang hindi magiging mahirap ang kinakaharap nilang digmaan. Lumipas pa ang kalahating oras, halos malipol na ng grupo ni Tadag ang angka ng mga balbal. Bata, matanda, dalaga, buntis, sanggol at may mga kapansanan, hindi nila pinakitaan ang awa. Ang iba sa mga ito lumuluhod pa sa kanilang harapan pero tinuluyan pa rin nila. Kahit nakakaramdam na noon ng awa sila Tadag sa kanilang mga katawan, pinilit pa rin nilang gawin ang kanilang napagkasunduan. Alam naman nilang para sa kabutihan ng ginagawa nilang yon, kung kaya't kahit labag man sa kanilang kalooban, kinakailangan nila itong gawin.
Maya-maya pa, nang matira na lamang ang mga sugatang mandirigmang balbal, tinipon nila yon sa gilid ng pugad para silaban ng apoy. Habang tinatali yon ng kanyang mga kasama, inabisuhan naman niya ang iilan sa mga tauhan niya na kunin ang langis na kanilang dinala. Pagbigay nito kay Tadag, agad naman niya yung ibinuhos sa mga balbal. Bagaman labis-labis ang pagmamakaawa nito sa kanya, pinilit niyang pangibabawan ang nararamdaman niyang awa. Sa pagsiklab ng apoy sa katawan ng mga ito, halos mangiyak-ngiyak namang tumitig si Tadag kay Manong Kamat habang nananatiling walang imik. Matapos namang masipat ng matanda ang bigat na kanyang dinadala, dali-dali naman siya nitong nilapitan para yakapin. Inilahad sa kanya ng matanda, wala siyang kinakailangang pagsisihan sa kanilang mga ginawa dahil karapat-dapat lamang ang naging pasya ng pangkat nila. Paulit-ulit din itong inilalahad sa kanya ang mga maaaring mangyaring sigalot sa hinaharap kung hindi nila nilipol ang angka ng mga balbal. Huwag mong sisihin ang sarili mo, iho. Ginawa mo lamang ito sapagkat ito ang alam mong tama. Magalak ka sapagkat maraming kaluluwa ang maisasalba mo. Tayo na. Umuwi na tayo. Wika ni Manong Kamat. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, agad naman niyang pinunasan ng kanyang luha. Iniwasan na niyang magpakita ng anumang kahinaan sa kanyang mga kasama, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na sa kanya yun humuhugot ng lakas sa anumang uri ng digmaang kinasasangkutan ng kanilang grupo. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na silang naglalakad pabalik sa kanyang lupain. Lahat sila halos naratiling tahimik dahil sa mga nangyari noong gabi. Pagdating nila noon sa tahanan ni Tadag, nagdesisyon silang mag-inuman gawa ng kinaumagahan kaarawan na ng kanilang kasama. Minabuti nilang unahin na ang selebrasyon para naman kahit papaano maibsan ng mga malulungkot nilang iniisip. Sa paglalim pa ng gabi, nabalot ng pagsasaya ang bakura ng bahay niya. Habang abala sila sa pag-iinuman noon, nakaantabay lang naman ang bulalakaw at ang iilan nitong mga sinasanay na tikbalang. Ni minsan, hindi nito ibinaba ang kanilang depensa alinsunod sa utos ni Tadag sa kanila. Sa pagputok ng bukang liwayway, nagpasya na silang magpahinga. Bago sila maghiwa-hiwalay, inabisuhan niya ang kanyang mga tauhan na matulog hanggat gusto ng kanilang mga katawan. Yun na lamang kasi ang maaari niyang maibigay sa mga ito para naman kahit papaano maramdaman nila na hindi sila pinupuspos ng trabaho. Pagtungtong ng 9:00 ng umaga, pasikreto namang naghanda sila Tadag at ang mga dumating niyang manggagawa para sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang tauhan. Kahit naghihirap noon ang kanilang negosyo, nagpumilit pa rin siyang kumatay ng baboy alang-alang sa ikakasaya nito. Makalipas pa ang ilang minuto nang masipat na niya ang paggising ng iilan sa mga tauhan niya, dali-dali naman niya yung pinuntahan para kausapin. Matapos namang maunawaan ng mga ito ang nais niyang gawin, agad naman yung tumungo sa kanyang bahay para tumulong. Habang abala sila sa paghahanda, hindi nila napansin ang mga nilalang na patagong nagmamanman sa kanyang lupain. Kahit ang bulalakaw at mga tikbalang ay hindi yun natunugan, kung kaya't inakala nilang ligtas ang araw na yon para maglunsad ng pagdiriwang. Sa pagsapit ng 1:00 ng hapon, doon na nga nag-umpisa ang handaan. Inuman dito, inuman doon, animoy walang ibang iniisip kundi ang pagsasaya. Marami din silang inimbitang mga bisita sa baryo, kaya na may hindi na nila nabantayan ang pagpasok ng kanilang mga kalaban. Lingid sa kaalaman nila Tadag, nagawa ng malagpasan ng kanilang mga depensa ng isa sa mga pangunahing grupo
na pinagkakatiwalaan ng kuba.